Sir, gaano ba kahalaga itong isinusulong na Universal Social Pension Bill? Tama po sa Kamara ito, no? At ang rekomendasyon ay 1,000 monthly pension for indigent and non-indigent senior citizens? Hindi po exactly ganyan. Umattend po ako nung 6 regular meeting ng House Committee on Senior Citizen. At ang napagdesisyonan ng committee ay para lang masimulan na ay magbibigay sila ng 500 na universal pension para sa mga non-indigent. At may panukala sila na itataas ito ng 250 for the next 2 years para pumantay ng 1,000 doon sa mga current na nakakatanggap ng 1,000 na mga indigents. Okay. So sa ngayon po, yung mga indigent, 1,000 ang natatanggap. Opo. Yung non-indigent, ang proposal... Wala. Wala sila natatanggap. Ang proposal po ay ang napagkasunduan kasi sabi raw ng DBM walang pera. Pero hindi kami naniniwala na walang pera ang gobyerno Ang daming winawaldas, ang daming ninanakaw ng mga kurakot, tapos bilyon-bilyon, trilyon. Sasabihin nila walang pera para sa mga seniors. Ang napagkasunduan po nila ay bigay na lang daw muna ng 500 dahil yun daw ang sinasabi ng DBM na available. So ngayon ay nasa Appropriations Committee na po para aksyonan nila yung rekomendasyon na 500 and then with additional 250 per year for the next 2 years para pumantay ng 1,000. Pero hindi po kami nawawalan ng pag-asa dahil sa Senado ay pinag-uusapan din po ito. At may mga panukala sa Senado, yung iba pa nga sa mga ibang senador ay 1,500 ang proposal nila. So sana kung magsasalubong ang 500 at 1,500 baka sakaling maka 1,000 tayo, no? Bagamat magiging masaya na rin kami, hindi pa rin po sapat yung 1,000 na yan na ibibigay sa mga nakatatanda nating mga senior citizens. Opo. Ang liit nung sir, nung 250 increase per year for the next 2 years, even yung 500 na base Considering na pataas ng pataas din ang presyo ng bilihin. Yan nga po ang nakakatuwa kasi diyan mo makikita kung anong klaseng prioridad meron ng ating mga politika, ang ating mga namumuno, ang ating mga representante sa Kamara. Dahil po yung 500 na yan na unang binigay, kopong-kopong pa, 2011 pa yata yun, ang dating pangako ay dapat yearly i-review yan at iaangat depende sa ekonomiya at saka sa pangangailangan. Pero ngayon yung 500 na panimula, ewan ko kung anong klaseng economic analysis meron ng ating mga mambabatas, pero pinapakita lamang na hindi talaga totoong prioridad ang mga senior citizen. Lalong-lalo na nung last Congress na kung saan inaprubahan na ito ng lower house pero yung Senado hindi kami pinansin. Ano po ang para po sa inyo, Sir Floro, ano ba ang mas ideal na halaga ng pension na dapat natatanggap po ng ating seniors? Kasi considering nga po na may gantong sitwasyon na ang taas po ng presyo ng bilihin and yung iba po sa ating mga seniors may mga iba pang pinagkakagastusan lalo na po mga gamot. Pinakamahalaga po ang gamot. Alam nyo, meron pong study itong isang grupo na pinupunduhan ng Australian government, yung Spring Study, no? Social Protection and Inclusion Study. Ang sinasabi nila, on the average, dapat ang baseline ay nasa 3,500. Naku po, ang layo. At gumawa po sila ng sensitivity analysis at sinasabi ng study na ito na sa totoo lang kayang bayaran ng gobyerno natin. Maski na 3,500 ang ibigay sa mga seniors bilang pensyon. Pero hindi naman nila yata pinapansin yung pag-aaral na yun. Ito po ay kinomisyon in cooperation with DSWD at mukhang hindi po pinapublicize ang study na ito. Pero nakita ko po yung report at naka-attend ako sa isang presentation at ayon sa kanilang pag-aaral ay pwedeng gawing benchmark ang 3,500 at ito ay pumapantay lamang sa mga ibang pension na social pension ng mga senior citizens sa mga ibang countries. At nakakahiya nga dahil Timor-Leste, talo pa tayo. Bagong bansa lang yan.
Ano pong status ng yung ano po, itong bill nitong sa Universal Social Pension sa Kongreso, sir? Well, sa lower house po ay sa committee level ay nag-approve na sila at nire-refer na nila ito sa Appropriations Committee for funding, pero 500 pa rin po. So, sa ganang akin ay hindi na po kami nakipagtalo kasi hindi naman po kami makakagawa ng desisyon. Ang sa akin lang po ay masibulan man lang lamang itong programa na to at siguro ay aamyendahan na lang at kikilusan na lang hanggang makarating tayo sa mga mas matitinong mambabatas at mas mapagmahal na mga mambabatas at bibigyan tayo ng mas mataas na pensyon. Opo. Sir Floro, yung 1,000, yung 500 at even yung 1,000, ano lang ba ang mabibili mo doon as a senior citizen? Kung nag-uusap nga kami mga senior citizens na mga kasama ko at pinag-uusapan namin magkano ba ang monthly expenses mo sa maintenance drugs lang. Yun lang pang high blood, pang mataas na sugar, pang mataas na fat. Nagre-range na po ito sa 3,000 to 4,000. Napakalaki. So pambili lang ng gamot, hindi na po sapat yan. Ang dami pong pinapangako ng gobyerno, may mga yakap-yakap tayo. Sana ay maisakatuparan ng maayos yun para yung mga social protection programs na yan ay makatotohanan ma-implementa at mapakinabangan ng higit na mga nangangailangan. Kasi ang isa pong kritisismo natin sa existing social pension ay yung kanilang targeting system ay hindi maayos. May mga nakikinabang dyan na hindi karapat-dapat, may mga makakapal na mukha dyan na tumatanggap ng pension maski hindi sila dapat kasama sa lista dahil lang sa palakasan na pangyayari nung unang naglista ng mga pensioners. Opo.